ano guys, no, pwedeng yung pinapakita niya sa inyo is pinapakita niya na okay, pinapakita niya na okay kayo. Ayan, no, I smile on the outside but I'm dying on the inside. So pinapakita niya sa'yo na okay kayo, na wala kayong problema, kaya mahal na mahal niyo pa rin siya. Pero sa isip niya, mga kapiksi, gusto niya nang umalis. Meron nang nagaganap dito sa inyo, nag-aano na to guys, dadalawang isip na siya regarding sa sitwasyon nyo or sa relationship nyo. So kapag kayo ay mga namumroblema, mga kapiksi, no, meron. Hello guys, hello fire signs, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is silip sa pag-ibig kapalaran para ngayong October para sa fire signs Aries, Leo, Sagittarius. Pasensya na kayo guys, collective reading lang muna tayo ngayong linggo kasi may inaasikaso ako, so nahirapan ako mag-schedule ng videos. Anyway, unahin natin tong deck na to. Tingnan natin yung mga mensahe sa inyo, mga kapiksi, no? So, ito yung isa sa mga gustong sabihin sa'yo ng person mo. This connection bores me to death. I need something more exciting. So, medyo nabubore na yung person mo sa relationship nyo. Probably, medyo matagal na kayo ng person mo, guys, and naghahanap siya ng something na exciting or kumbaga yung magpapakulo, no, ng kanyang dugo, mga kapiksi. Ayokong sabihin na ito yung problema ng mga long-term relationship, mga kapiksi, kasi kung mahal mo yung tao kahit gano'ng katagal na kayong magkasama, di ba? Dapat kinikilig ka pa rin. But there are times na siguro masyado ng komportable. I'm sensing na gina-justify lang nitong person mo kung ano man yung ginagawa niya right now, mga kapiksi, no? Kasi if you love the person, hindi ka magsasawa sa kanya, di ba? But yeah, tingnan pa natin guys. My focus is on my life. I can't be bothered to worry about you. So, nagfo-focus siya sa sarili niya. Yung relationship nyo guys, itong reading na to, pwedeng mag-resonate to kung hiwalay na kayo, kung ghosted na kayo, mga kapiksi, o kaya naman in a relationship kayo, pero parang tinatabangan na yung person mo, and mas nagpo-focus siya sa sarili niya, mga kapiksi. Kumbaga parang napapansin mo na parang disconnected na sa yung person mo. Hindi ka na niya masyadong pinapansin, hindi ka na niya masyadong binibigyan ng atensyon, ng oras niya, mga kapiksi. Okay? So, ganyan yung mga galawan guys ng mga kunwaring nagsasawa na, no, sa relasyon, kung ano-anong excuse na yung sinasabi, mga kapiksi. So, what else? Tingnan pa natin. Excuse me. I smile on the outside but I'm dying on the inside. So, itong person mo hindi na tumasaya sa totoong buhay, no? Kung kayo ay in a relationship pa. So, there are probably a lot of circumstances that led to this kasi hindi naman magiging ganito yung takbo ng energy kung walang mga nangyayaring hindi maganda sa relasyon. Pwedeng nagkaroon kayo ng mga problema na patong-patong guys, and kung hindi pa siya nakaka-exit dun sa relationship, itong person mo, nag-iisip na siya ng mga dahilan, guys, para maka-exit siya. And huwag kayong magulat kung one of these days bigla na lang mag-ghost itong person mo, bigla na lang siyang maglaho, bigla na lang hindi magparamdam kasi parang hinahanda ka na niya or nagpe-prepare na siya na mawala sa buhay mo, kapiksi. So, hindi naman yan mag-resonate sa lahat guys, but if you feel na this is resonating with you, then take that message. Kasi mararamdaman nyo naman yung energy kung sa inyo or hindi guys, okay? So, ito naman yung mga energy sa situationship nyo. So, ito guys, pinipilit nyo pang ayusin yung relationship, no? And ganun naman talaga, mga kapiksi, if there is something wrong with the relationship, syempre ang unang intention natin is ayusin, 'di ba? Ayusin para alam niyo 'yon, para wag maghiwalay, walang iwanan, 'di ba?
Syempre lahat naman tayo gusto ng may forever mga kapiksi. And you're probably in that stage right now na gusto nyong ayusin yung inyong relationship, kung ano yung pwede nyong gawin para matuluyan pa, okay? Pero yung other person excuse me, sorry guys, pero yung person, party-party na siya, no? Kumbaga parang sabi ko nga sa inyo, nagde-detach na siya, and parang ikaw, inaayos mo yung relasyon, pero siya walang pake, no? So, ayun nga, sabi niya, my focus is on my life. So, nagpapakasaya siya habang ikaw, nagpapakandahirap sa pagdadala ng relationship nyo, mga kapiksi. Itong person mo, guys, pwedeng may pagka-immature din ito, or hindi siya handa na maging tali, no? Maging committed sa isang relationship. Pwedeng hindi siya sanay ng ganon, or baka hindi pa siya ready, mga kapiksi. And another message, guys. Ito naman is unconditional love. So, pwedeng ano to, guys, unrequited, no? Unrequited na unconditional love. Kasi kung mababasa mo yung energy ng person mo, definitely ayaw na niya, pero ikaw, baka ikaw pa yung naghahabol doon sa person mo. So again, guys, no, pwedeng makaresonate, pwedeng hindi. So kung hindi makaresonate sa inyo, dead man na lang sa message, guys, okay? So, comment down below if naka-resonate kayo dyan. Hanapin natin yung energy ng fire signs at saka ng love. So, habang sinashuffle ko to, guys, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong paano pabalikin si ex or vice breakup. Sa mga interesado, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap ng pampaswerte na lucky charms or lucky bracelet, guys, si Trina at saka Aventurin yung nare-recommend ko. Check nyo mga links sa description box, mga kapiksi. So, fire signs kayo represent ng Queen of Wands. Ito yung ating love energy. Latag natin yung spread nyo, guys. Kapag love reading, guys, pwedeng ma-pick up yung energy nyo. Pwedeng ma-pick up yung person nyo. Roles can be reversed, guys. If in case hindi kayo naka-resonate dito, pwede nyo panoorin yung zodiac sign ng person nyo, mga kapigsi. So, ito, guys, nakikipagsapalaran pa. Yung isa sa inyo, meron ditong presence ng earth sign, Aquarius, Gemini, Libra, at saka water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. So, for some of you guys, maaring may ganyang element kayo sa inyong natal chart din, or baka ganyan yung zodiac sign ng person nyo. So, yung sinasabi natin, guys, na unconditional love, no? Yung isa sa inyo, probably kayo, mga kapiksi, talagang mahal na mahal nyo yung person nyo, guys, no? And gagawin nyo ang lahat, no? Para lang maayos itong relationship. Kaya nga lumabas itong repair energy, mga kapiksi. Yung iba sa inyo, guys, hindi pa handa na mag-let go dito sa relationship na to. Pero itong person mo, mga kapiksi, nakadetach na siya. Yung isip niya. Parang, guys, no? Pwedeng yung pinapakita niya sa inyo is pinapakita niya na okay, pinapakita niya na okay kayo. Ayan, no? I smile on the outside but I'm dying on the inside. So, pinapakita niya sa'yo na okay kayo, na wala kayong problema, kaya mahal na mahal niyo pa rin siya. Pero, sa isip niya, mga kapiksi, gusto niya nang umalis. Meron nang nagaganap dito sa inyo. Nag-aano na to, guys, dadalawang isip na siya regarding sa sitwasyon nyo or sa relationship nyo. So, kapag kayo ay mga namumroblema, mga kapiksi, no, meron mga pinag-awayan, guys,
ayan na yung mga, ito na yung iniisip niya, mga kapiksi. At saka pwedeng ano din dahil baka mag-abroad ito guys, no? Kaya pwedeng maging dahilan yan ng hiwalayan nyo, yung mag-abroad siya or magtatrabaho sa malayo, mga kapiksi. And gusto niyang hanapin yung swerte niya. Meron siyang problema sa sarili niya. I'm sensing na meron itong childhood trauma, mga kapiksi, no? And pwedeng meron din siyang nakikitang mga red flags sa'yo, guys. Pero I'm sure meron din siyang mga red flags, mga kapiksi, okay? Na parang nagtitrigger yon sa kanya para lumayo, no? Sa inyo, guys. So, clearly, yeah. So, again, no, there's still a lot of love probably from your end, pero dun sa person mo maaring gusto na niyang lumayo, guys. Pero nag-aano din siya, no, parang itong person mo meron din siyang confusion, mga kapiksi, no, kasi nagtatalo yung kanyang isip at saka yung kanyang damdamin. I'm sensing na mahal ka rin itong person mo, meron din siyang feelings na nararamdaman pa sa inyo, pero hindi yun enough para sa kanya para magstay sa relationship kasi you have a lot of conflict, mga kapiksi. Itong person mo, I'm sensing na he or she is the type of person na hindi nagsasalita, hindi masyado kang kinakausap regarding sa relationship nyo, pero sa isip niya maraming tumatakbo. And pwedeng meron ding impluwensya sa kanya yung mga, ayan, no, malungkot siya eh. Kaya ito, ilalabas ko na naman ito, guys, no, kasi I smile on the outside but I'm dying on the inside. So may problema itong person mo, pwedeng meron siyang problema na pinagdadaanan, malungkot siya, sad, mga kapiksi. Pero hindi niya sinishare sa'yo yung mga burdens niya, guys. At saka maaaring meron ding influence, no, yung mga tropa niya, mga barkada niya, guys, no. Itong mga mahilig mag-party na yan, especially kung medyo nasa immature side yung person mo, malalaman niyo naman yan. Kung kayo yung nagdadala ng relationship, mga kapiksi, definitely immature yung person mo. Pero you cannot carry the burden alone, guys. Kasi kapag tumagal ito, tapos hindi na susolusyonan yung person nyo, guys, parang I'm sensing na wala siyang kusa na magbago, no, para sa'yo or para sa relationship nyo. Kung ano siya ngayon, siya na yun, okay? But yeah, so meron nagbabadya na hiwalayan dito, guys, kapag mas tumindi yung damdamin niya na ayaw na niya, kasi nag-iisip siya ng ganun, guys. So kung hindi nyo to mareresolbahan, maaring mapunta ito sa hiwalayan, mga kapiksi. So, hindi naman to magre-resonate sa lahat, guys. Huwag niyong ipilit, okay? Pero if naka-resonate kayo, comment down below, mga kapiksi. Ito yung ating 2026 kapalaran. Panoorin nyo na. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.